patotoo. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglalahati, pagpaparangal at pagsamba ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, glory to God. I give double honor and respect to our dearly beloved pastor, our beloved parents in the Lord, and we always cherish and treasure the blessed teachings, preachings of our dearly beloved pastor, Wildis Rad Almeda, and dearly beloved son pastor, Linas Almeda. Greetings and respect to all the beloved Almeda children. At a pleasant afternoon po sa lahat ng mga minamahal nating mga kapatiran, sa lahat ng mga ordained preachers, to all our beloved ordained preachers, beloved pastoral workers, beloved musicians, beloved brethren, at sa lahat ng mga bisita, magandang hapon po sa inyong lahat. Purihin ka, mahal na Jesus. Nais ko pong magpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay sapagkat minsan pa ako po'y kinahabagan niya na nakauwi po ng Molhati, galing po sa aking trabaho bilang isang seafarer. Ako po'y nagpasya nung last year, December 2024, na ako po'y hindi na babalik sa barko sapagkat ako'y 60 years old na, 61 years old na po. At subalit, nakikita ko po, napapansin ko na hindi pwedeng walang trabaho at saka kailangan po talaga makabalik ako ng barko sapagkat ang aking anak na bunso ay nag-aaral pa. Kaya hiniling ko po sa Malapino na kung kalooban niya po babalik po ako sa barko upang magtrabaho ng ilang buwan lang po. Ngayon po, nung July, nagtawag po ako sa aming office, nagpaalam po ako kung pwede pa po akong sumakay sapagkat ako po ay nakaprogram na doon sa barko na mga binabaan ko, mga brand new na barko po ito. Nakaprogram na po ako doon. Kaya lang, ito po ay dinecline ko, tinanggihan ko po ito sapagkat gusto ko na po magpahinga at maglingkod na lamang po sa Malapinoon, bigyan ng panahon ng ating pinakamalapit na Jesus, magpagamit sa kanyang banal na ubasan sa mga Bible study. Purin ka, Malapinoon, nung sinabi po sa akin ng aking fleet manager na kailan mo gusto sumakay. Sabi ko po, sir, kung kailan pong available na meron pong available para sa aking posisyon. Sabi niya, bukas gusto mo? Sabi ko, sir, huwag naman ganun kasi hindi pa ako nakapag-prepare ng maayos. Sabi niya, sige, mag-report ka bukas. Pag-report ko po ng Thursday, nag-process po ako ng aking mga papeles. Nung Friday, nag-medical po ako. At saka nung Saturday, umalis po ako, lumipad po ako pabalik sa aking trabaho sa barko. Purin ka, Malapinoon. Ako po'y lubos na pasalamat sa pagpapala na yan sapagkat hindi po madali ang umalis o magtrabaho sa ibang dagat. Una-una po, kapag may problema ka sa medical mo, meron ka pong medical issue o kaya may mga expire sa mga documents mo, hindi ka po basta-basta makaalis. Subalit Malapinoon at pakabuti talaga na bagamat meron po konting issue lang sa aking medical, pero naayos din po ito at na-deliver ko sa aming office kinagabihan din po ng Biyernes at ako po'y nakaalis kinabukasan ng madaling araw. Purin ka, Malapinoon, maraming salamat, Malapinoon, sapagkat sa barko ko na yan na sinakyan. Napakahirap ng aking kalagayan sapagkat napakadaming problema na dumating sa akin. Bagamat ako first time lamang po sa kumpanya na yan, sa Mediterranean Shipping Company, isang napakalaking may-ari ng barko sa buong mundo. Kaya po, ang barko po na yan ay 20 years old na po, kaya expected ko na po na napakadaming problema. Ngayon po sa dinami-dami ng mga problema, ang iba po, tinatago lang nila, nililihim po sa akin at hindi po sinasabing totoo. Hanggang sa isa-isa po nagsilabasan ng mga problema, subalit Malapinoon, maraming salamat po na sa kahabagan mo, kabutihan mo, ang lahat ng mga problema na ni akin nakayanan. Minsan po wala na po akong tulog, lagi po ako stress, laging puyat. Subalit Malapinoon, maraming salamat po sa kalakasan mo. Nasa edad ko po na ito, na halos mag-62 years old na po ako. Subalit ang kalakasan po na nanggagaling sa Malapinoon, nanatili po sa akin. Purin ka, Malapinoon, maraming salamat po. At ako din po nagpapasalamat noong year 2021, kung saan naroon din po ako sa isang barko na sinasakyan. Pinasalamatan ko po ng marami ito sapagkat ito ay hindi ko pa po na ipatotoo ng madalas. Nung taon na yan, nung March 2021, nagbiyahe po kami sa Busan, South Korea.
Hindi po namin alam ni Kapitan ng Busan Pula ay ano na po, nasa under na po ng ECA o Emission Control Area na kapag nag-call ka po sa area na yan, kailangan mag-change over ka ng fuel mo sa compliant fuel oil. Ngayon po wala po may nag-inform sa amin na supposed to be ang bagay na yan ay in-inform po ng agent, ganoon din po ng charterer at owner para makapag-change over sapagkat malaki po ang penalty dyan kapag nag-violate ka ng MARPOL, Annex 6 na yan, air pollution. Ngayon po nung tumabi na po ang aming barko, umakyat po ang Port State Control at kinuhanan po ng sample ng aming fuel oil para maipadala sa laboratory upang ito po mapasuri kung nag-comply po kami sa regulation. Ngayon po lumabas po ang result na kami po ay nag-violate ng MARPOL Annex 6. At sa mga oras na yon, nung bumalik po kami sa Korea, dapat sana pupunta kami ng police station na in-invite po kami ng Korean government na pumunta sa police station para interrogate sa kaso na yan. Subalit dahil po sa kasagsagan ng COVID noon, sila na pong pumunta sa barko. Ang mga pulis, 2 pulis at 2 interpreter. Na-interrogate po kami 2 ni Kapitan, magkahiwalay po kami na kwarto na kinulong po kami doon. In-interview po ako halos 4 hours, ang tagal. Paulit-ulit na interview sa akin. Hindi ako kinabahan sapagkat sabi ko, bakit naman ako kabahan? Wala naman akong kasalanan na ginawa. Subalit, nung hiningi niya sa akin yung lahat ng mga document na related doon po sa changeover ng fuel, ito pong changeover ng fuel, ito po isang regulation na kailangan sa mga ECA area or SECA area, mag-changeover pa kayo ng fuel oil na 0.1 sulfur content ng fuel. Ngayon hindi pa kami naka-change over bagamat meron pa kaming fuel, compliant fuel oil. Kompleto po kami. Alam ko po ang regulation na yan. Alam ko rin po gagawin sapagkat ako pong in charge dyan. Kaya nga lang, hindi kami na-inform. Wala po may nag-inform sa amin dahil sa sobrang busy namin ng Kapitan. Napakalapit lang po ang biyahe namin sa puerto, labas-pasok ng puerto. Napaka-busy po namin at saka ang ano na yan, yung Korea na yan, ng area ng Busan na yan, hindi pa dati under ng SECA. Subalit, nung lumabas ng laboratory result ng fuel na nag-violate po kami ng rules, andun na po na kinasuhan na po ang barko namin. Kinasuhan na po ako at saka si Kapitan. Ngayon po, pag hindi po kami makapag-fine, makapag-piyansa ng halos $10,000 bawat isa sa amin ng Kapitan, ikukulong po kami, ikukulong po ako. Kaya lumawag po ako rito na backup prayer sa ating beloved ordained preacher at saka humingi po ako ng tulong sapagkat ako natatakot na dahil lahat ng mga document na akin pong sinubmit ay meron pong fingerprints ko na halos 30 pages po o more than 30 pages po. Black and red po ang naging fingerprint ko doon. Kaya sabi ko, malapit ikaw na po bahala. Wala naman akong ginawang kasalanan. Hindi lang po namin alam talaga dahil walang may nag-inform sa amin. Ngayon po, dinala po ito sa higher court. Dinala po ito sa korte. At after 3 months, lumabas pong result. Purin ka malapit noon sapagkat na-acquit po ang kaso na yan. Napawalang sala po ako. At saka ang binayaran po, salip po na magbayad po ako ng halos $10,000 po. Ang binayaran lamang po ay yung interpreter na nag-interview sa akin. Kurin ka malapin, maraming salamat po sa iyo. Totoo pong buhay ka. Hallelujah. At salamatan ko rin po sa iyo malapin noon. Hallelujah. Ang aking, kung paano pa ako iniligtas na malapin noon tinawag sa gawain na ito. Way back year 1990 na kung saan po ako po naisira na isang kapatiran po natin na mainit naglilingkod sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Sa araw na yan, mga minamahal, punong-puno din po ako ng problema, ng mga bisyo, ng karamdaman. Subalit ang ating pinakamahal na Jesus, napakabuti talaga. Nagpadala po siya ng isang kapatiran upang mag-share sa akin, pakilala ang totoong Diyos na buhay, kung paano paglingkuran na ating dakilang Diyos na buhay. Yes, salamat malapit na marami sapagkat namatay po ako sa barko na yan kung hindi po ako tinawag at piliin ng malapit noon. Nagkaroon po ng napakalaking sunog sa barko na yan. Napakalaki talaga na hindi ka pububuhayin kapag hindi ka umakyat. Kaya po, nung sali po na umakyat po ako po ay bumaba upang upalahin ng apoy. Subalit nung bumaba po ako, hindi ko na nakayanan, napakainit talaga. At sabay naman po na umakyat ako, pinatay po ang generator engine namin, wala na pa ako nakita.
usok na lamang po ang aking nakita, napakadilim, napakaitim. Subalit pinigilan ko po ang aking paghinga at umakyat po ako ng napakabilis, ng tinakbo ko po ang hagdan namin paakyat, na napakataas po yon, siguro mga 50 steps po simula doon sa ilalim. Purihin ka malapit, nakalabas po ako na Indian room na ligtas. Salamat, malapit ko na Glory to marami God. sa pag-ingat mo sa akin. Salamat na marami. Nung araw po kami din po ay napakahirap ng buhay namin sapagkat nung tinawag po ako ng malapit noon, walang-wala po talaga ako. Nakikitira lang po ako sa mga bahay ng mga kamag-anak ko, kung saan po ako may mga kamag-anak, doon po ako nakikitira. Ganon din po ng mag-asawa po ako sa aking beloved wife. Wala po kaming pera, wala po kaming matirahan. Subalit napakabuti mala Panginoon sapagkat hindi po tumagal. Dahil po sa pangangaral na ating beloved pastor, sa kanilang pag-ayuno, pagtangi sa araw at gabi. Hallelujah, ang aming mapangailangan. Provide po na Malpinoon lahat ng yan, lahat na mapangarap ko sa buhay, binigay na Malpinoon. Maraming salamat po Malapinoon na nung araw ay nakikiusap din po kami sa mga sakyan upang makadalo lamang sa mga gawain. Subalit pinagpala po kami Malapinoon ng mga second hand na sasakyan. Pangalawa, sunod-sunod na po, nagkaroon po kami ng mga bagong sasakyan, mga brand new, mga SUV ng sasakyan. Ganun po, pinagpala po kami ng brand new house and lot, saka paupahan. Salamat Malapinoon na marami at ang higit po, salamatan ko po na marami sa Malapinoon. Hallelujah, ng aking pong karir na itong aking pong trabaho bilang isang chief engineer sa barko. Napakahirap po talaga ito. Napakahirap na rangko, napakahirap na ma-promote, subalit malapit, napakabuti talaga. Hindi po ako nag-apply. Hallelujah. Tinawagan lamang po ako at saka in-interview, nakapasa sa interview at nagamit ko po aking lisensya po rin kamalapit nung araw. Ito po ay, kahit sa panaginip, ayaw ko pong ayaw ko po na maging chief engineer, subalit nagkaroon pa ako ng lakas ng loob sa pamagitan po ng hallelujah ng ating pinakamalpayos. Binigyan po niya ako ng kalakasan at hiningi ko po sa kanya kung kalooban po malapay noon. Sana magamit ko pong aking lisensya na chief engineer. Yun po, mga minamahal ng sikreto ko po doon ay sa pagbibigay po, ako po ay nag-vow sa ating pinaka-mahal na Panginoon ng aking first fruit at patuloy po ako nagdapat. Purihin ka Malapinoon lahat ng mga kahilingan ko sa Malapinoon. Pinagkaloob po ng Malapinoon, purihin ka Malapinoon at isa na lamang po ang aking patutuon na ang aking beloved wife ng anak po ito ng cesarean section noong 1990 sa aming panganay. Subalit ito po ay sabi ng doktor, hindi po pwedeng masundan kundi after 3 years. Subalit nasundan po ito nang umuwi ako. Kaya gano'n na lamang po ang aking pag-alala. Nasabi ko baka ano po mangyari sa aking beloved wife sapagkat kukuha lamang po na aming panganay. Subalit malapit napakabuti talaga. Hallelujah. Hallelujah sa magitan ng mga pananalangin. Pagayunon natin beloved pastor sa pag-counsel niya sa amin. Ang aking beloved wife, mga anak na po ulit at dinala po ito sa operating room sa hospital at ihiwain naman po ulit ang kanyang tiyan. Sumigaw po siya ng 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, glory to God. Lumabas po ang aming baby ng normal. Salamat. Praise the Lord. Hallelujah. Marami. Maging sa ang pinasalamatan ko sa Malapinoon, ang spiritual pagpapala sapagkat halos lahat po nakamtan ko na, subalit wala pa akong kaligayahan. Subalit dito po sa banal na gawain natin, lalo na po sa pagpapagamit ko sa Malapinoon, ako po'y tuwang-tuwa, ako po'y nagagalak, ako po'y binigyan niya ng katungkulan, nagagamit po sa mga Bible study. Masaya po ako po rin Malapinoon, sa Malapinoon lamang po matagpuan ng tunay na kaligayahan. Maraming salamat Malapinoon, hindi ko na po pakahabaan aking pasalamat po totoo. Hallelujah, pinakamataas sa pagpupuri, pagpaparangal, pagdadakila, paglulahati at pagsamba ay tangi lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, Lord to God. Praise the Lord.